Hindi mo na kailangan pumunta pa ng Japan para makatikim ng Japanese food. Dito lang sa Pasay, meron na. Ang lagi pong sinasabi ng mga customer namin, masarap na, mura pa. Ang concept po talaga namin, street ramen. Hindi pa nga ramen ang tawag nila dyan, ramen. Masarap yung sabaw, parang matagal pinakuluan to eh. Kasi yun, affordable siya tapos sulit yung lagi yung pagkain. Same quality kada kain. Hindi nagbabago. Yung mga natitikman nyo po sa mall na mga ramen house na medyo mataas ang presyo, ay dito po matitikman nyo po ng mas mura lang po, pero quality rin po. Sa mga kalye, karamihan na pares, mami, at wala akong nakikita nun na nagraramen. Way back 2016, sir. Dedicated po kami ng pamilya ko sa paggawa po ng ramen. Gaya nga ng sinabi ko, sir, yung ramen wala pa sa street ng mga panahon na yun. Nung natikman nila yung ramen namin, nagkaanak na sila, bumabalik pa rin sila. Panoorin niyo po ang kwento ng aming ramenan dito sa Pasay, sa Tikim TV YouTube. Ang mga tinitinda namin dito, ang mga Japanese food, ramen, mga bento, tsaka marami, mga rice meal, katsudon, California maki, mga sushi. Meron po kami rito tinitinda. Open po kami alas 4 po ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw po. Araw-araw po yun at hindi po kami nagsasara. Pag pumunta po kayo rito, may kita nyo po na open kitchen po kami at dito po namin ina-assemble yung mga pagkain po na in-order ninyo. Located po kami sa 2831 Pilapil Street, Barangay 83, Pasay City. Dito po kami malapit sa EDSA station ng LRT1 tsaka MRT. Dito po kami sa likod ng McDo, ng Top. Yung sinaserve po namin dito ay may umami flavor at talagang magugustuhan nyo po. Nagre-range lang yung price namin, mga 258 lang po ang pinakamahal na ramen namin. Yun ang yung specialty namin. At yung pinakamura po naming ramen, 158 pesos lang po. Bestseller po namin dito yung Akiro Ramen tsaka Jiro Ramen. Jiro ramen. Okay siya, masarap. Katulad talaga ng Japan. Kasi lagi pag pumupunta ako ng Japan, pareha na ang lasa. Yung sabaw, masarap, legit. Ang Jiro Ramen po ay binubuo ng unang-una yung peanut sauce, tapos mga spices, then yung broth po natin. Ang Jiro Ramen po ay 258 pesos lang. Pag nagki-cravings kami sa Japan, Oo, dapat. dito talaga. Mga ingredients siya masarap. Akiro Ramen ay binubuo po ng ginger garlic paste na meron pong mga special herbs at spices. Then, yung aming broth po. Ang broth po namin ay kami na rin po ang gumagawa. Then, pinakukuluan po namin ng napakatagal. At bumibili po kami ng mga buto-buto po ng baboy para mas malasa po yung sabaw natin. Ang price din po niya is 258 pesos din po.
At meron din po kami mga rice meal katulad po ng mga bento, tonkatsu bento, karaage bento, fish fillet. At meron din po kaming mga rice topping like beef misono, katsudon. Tsaka meron din po kami mga fried rice, kimchi rice, shrimp fried rice. Tapos meron din po kaming yakimeshi. Meron din po kaming homemade po namin na gyoza. 108 pesos lang po. At meron din po kaming sushi, mga California maki, at saka mga salmon sashimi. Ang rice meal po namin nagre-range lang po sa pinakamahal is 198 pesos lang po. Sulit na po at kompleto na po. Meron na po siyang vegetable, side dish at meron na rin pong sabaw. Yun po yung tonkatsu bento po. Pag kumain po kayo rito, para po kayong nasa street po ng Japan na lumang style na Japan dito sa Pasay. Meron po kami mga table din dito, pwede po kayong mag-dine-in, pwede nyo pong dalhin yung pamilya nyo rito, mga kaibigan, at pwede po ito para sa lahat. Yung California maki po namin, 148 pesos lang po. Then yung mga beef misono po namin, 198 pesos. Then yung shrimp fried rice namin, 160 pesos. Tapos yung kimchi rice po namin is 178 pesos. Good for sharing talaga. Oo. Kaya puro kami sharing. Kaya madami. Kaya lagi in order. Spicy shoyu. Best seller nila yan dito na ramen. Saktong-sakto yung anghang. Pero yung ano yung seafood for solo kasi pag Sa kanya, Oo, pero sa akin for solo ko eh. Gusto ko kumain solo ko. Bangke. Sobrang budget meal lang nila. Hindi nalagpas ng 200 yung kada menu nila. Mga manmaru, ganun yung level ng pagkain dito. Then yung dito, naka-open kitchen sila, makikita mo talaga yung nila, malinis sa pagkagawa kasi makikita mo yung nila nandyan lang sa labas. Nakakasama ko nga pala rito yung father ko at saka yung isang brother ko sa operation. Ako po si Bertito Templo, ama ni Hansel Templo. Ito pong ramenan po namin is Kami po yung dalawang nagsimula ng Trebs Ramen House. nag-start po pala kami ng father ko since 2016. Dekada na po, isang dekada na. 10 years na pong nag-ooperate. 2016, 2026 na po. Nagmula po kami sa cart. Yes sir, nagsimula kami sa cart, sa kalye talaga. Taon din kaming nag-food cart sa street bago kami nagkaroon ng pwesto. Unti-unti po naming napalago at nakapag-ipon, kaya po nakakuha kami ng kahit papano ngayon na maayos na pwesto po. And then lumipat na po kami rito kasi dito sa Pilapil. Sa Japanese resto po yata dito sa Pasay, kami po ata yung pinakamura na ramen po. Mas mura dito kaysa sa iba. Pero potente. Affordable pa siya. Affordable. Sa mga kalye, karamihan na pares, mami, at wala akong nakikita nun na nagraramen. Kaya naisipan namin ramen ang ibenta namin. Dati po, nag-start lang po kami, dalawa lang po kami ng father ko. Siya po yung magiging taga-palengke, tapos dalawa po kami ang magpe-prepare. Gaya nga ng sinabi ko, sir, yung ramen wala pa sa street ng mga panahon na yon. Meron man siguro mangilan-ngilan. Pero dito sa Pasay, I think kami yung nauna. Kasi po, talagang pinagandaan po at talagang pinag-aralan na mabuti
para po may serve sa inyo ng mas quality, mas consistent, at mas masarap. Opo, malinamnam, malinis, tsaka kailangan consistent nga. Hanggang ngayon, nananatili po na consistent po yung sinaserve namin mula nung kami nagbukas. Sinubukan namin i-introduce yung ramen sa street level para po yung mga hindi naman kaanohan ng buhay ay matikman naman nila ang ramen. Kasi alam ko medyo may pagkamahal ang ramen. Kaya sinubukan namin, mahirap i-introduce ang ramen. Hindi ganun kadali at sobrang hirap din sa umpisa. Naninibago sila eh. So kaya medyo struggle po kami. Pero habang tumatagal, mas may enjoy mo pala kung mamahalin mo yung trabaho at mamahalin mo yung mga ginagawa mo. Yung ramen namin, pinamura namin para ma-afford ng masa. Pero yung mga ingredients namin is puros imported din. Yung iba po naming sangkap dito, imported po at binibili po namin talaga sa mga Japanese store. Binibili namin sa Japanese stores. Pero since mga kusinero kami, kaya yun, nagiging mura siya. Kasi wala kaming binabayarang mga chef. Kami-kami na lang. Para talagang kahit mura po yung paninda namin, is taste of Japan po talaga. Sa murang halaga po. Yun na talaga yung idea namin. Kasi imbes na makipagkompetensya kami sa mga pares or sa mga ibang pagkain, tapsilog, mas gusto namin yung unique siya. Yung kakaiba siya para ma-curious yung tao. Ano ba ito? Parang ganon. Pag nagnegosyo po tayo, hindi porket maliit pa lang at hindi pa kumikita, minsan napapagod na tayo, tuloy-tuloy lang po tayo at huwag tayong susuko. Kasi minsan, hindi pa dumarating yung break natin sa buhay at once naman na dumating na yon, pagbutihin natin at pahalagahan natin. Masaya. Minsan medyo may pagkakaiba ng konti pero at the end of the day, andun pa rin kami. Kailangan namin tumayo na iisa. Kasi kung magkakawatak-watak kami, mawawala itong Trebs. Yung dating struggle namin, makabenta lang kami ng 500, masaya na kami. Okay na sa amin yun. Ang pinakamaganda ron, yung mga ngiti nila, yun yung nagpapasaya sa amin. Masaya po ako na kasama ko po yung magulang ko tsaka yung kapatid ko sa negosyong to kasi kahit pa paano nagtutulungan kami para sa mga kanya-kanya naming pangarap at para na rin pong banding na rin po namin na kami mo pong mag-aama. Hanggang ngayon naman, yung pa rin, yung mga ngiti nila, pag natatapos silang kumain. Pinagmamalaki ko po yung ramen ko kasi po buong puso po naming pinasasarap yan at talagang pinagtatrabahuhan. At talaga pong dedicated po kami ng pamilya ko
sa paggawa po ng ramen. Ang natutunan ko sa negosyong ito, kailangan talaga disiplina. Disiplina sa sarili. Kasi kung wala ka nun, at saka takot sa Diyos. Disiplina, takot sa Diyos, sipag. Kailangan mong magsipag. Ako si Hansel Templo, isa sa may-ari ng Ramenan sa Pasay, at ito ang aming kwento. Ang Japanese food po ay pwede rin pong maging mura at abot kaya po ng mga tao. Hindi po como Japanese food, sobrang mahal na po. At dito matitikman nyo po yung Japanese food po na sulit at mura po. Malaking bagay po at malaking tulong po sa amin itong negosyong to. Masaya ako na nakakasama ko yung mga anak ko dito sa trabaho namin, sa negosyo namin. Hanggang sa ngayon, kasama na po namin yung brother ko at pati meron na rin po kaming ibang tauhan. Akiro, gyoza, tapos tempura, soba. Mas masarap to yung Zero Ramen. Mas spicy. Itong spicy shoyu tsaka chicken karagi na bento. Masarap. Ito lagi yung na-order namin dito pag napunta kami dito. Sa akin, Sarap. masarap. Tsaka yung anghang niya, sakto hindi subong anghang. Tapos yung tempura nga, crunchy. Sarap. Sarap. Si. Yung serving po ng ramen po namin, good for sharing po siya. Actually, napakarami po talaga niya kasi sa murang halaga po na mabibili nyo, saktong-sakto na po, pwedeng-pwede nyo na pong pagsaluhan dalawa. Ang masarap na ramen dito sa amin ay yung mga bestseller namin. Yung Akiro, Jiro, hango sa pangalan ng mga apo ko. Kambal yung apo. Kambal. Kaya doon namin kinuha yung pangalan ng ramen na yun. Ang Trebs Ramen House ay hango po sa palayaw ko. Binaliktad ko lang po yun. Bert Trebs po yun. For more inspiring food stories, please subscribe to Tikim TV YouTube channel.